morning mga ka-adventure. My name is Jovan pala. At your service. Ngayong umaga ay may gagawin tayo. At papakita ko sa inyo yung aking ginagawa. Medyo problema doon sa aking service o yung kasama ko minsan sa aking biyahe. At bago nga pala tayo mag-umpisa, welcome to my channel nga pala. Sa Jovan Adventure. And samahan niyo ako ngayong umaga. Tingnan natin kung ano yung sinasabi ko sa inyo at pwede kayong matuto kung ano yung nagkaroon ka rin kayo ng ganitong problema sa hinaharap. Tara, let's go! Okay mga ka-adventure, ito nga pala si Toyota BB second generation na to. Kung nakikita nyo, kalas-kalas na siya. So kailangan ko talagang bigyan ng panahon para ito ay ayusin. Sapagkat marami na tayo nararamdaman, pero mas mahirap pag pinatagal natin. By the way, hindi po ako mekaniko. I'm just DIYer lang. O, nanonood lang din ako ng mga sa YouTube, mga gumagawa. By the way, ito nga pala si Toyota BB. Sa mga hindi nakakalam, ito po ay Japan, galing Japan, or Japan surplus sa atin. So ay walang brand new dito. Ano lang to, parang yung mga pinaglumaan ng Japan dito kinonvert sa atin kasi alam natin sa Japan ay naka right hand drive, kinonvert ito ng nasa left na. Mapapansin nyo sa loob, ayan, naka ano na siya, naka converted na siya, pero hindi nyo halata kasi parang walang putol. Ako rin titignan ko paano ito kinonvert, paano pinutol yung dashboard at nilipat yung manibela dito, hindi mo natin mapansin. So malinis yung paggagawa nila. And kaibahan ng Japan, mga Japan car, pag matic, tingnan ito yung cambio niya. Usually nandito yung cambio ng Pilipinas, di ba? Yung nandito sabi ano natin, armrest pa, malapit sa armrest. And eto, dito siya. Ayan. Tapos yung handbrake niya, imbis na handbrake sa atin, ito foot brake. Ayan. Foot brake. Sumisan nakakalito. Ang nagustuhan ko dito sa Toyota BB ay maluwag yung legroom niya. Pansin nyo, maluwag. At kung nga pala ang Toyota BB, una po itong ilabas sa Japan 2000, year 2000. And yung first generation, yung parang box type. Yung binata ko, yun, trip ko yun eh. Pero wala pa tayong pambili nun. Nakikita ko lang siya. Ang ganda pormahan. Magandang gawing parang, kasi nasali yun sa car show. At, yun. Ang ganda tayo. Pambinata. Tsaka may asawa na rin mahilig forma ng sasakyan. Madali kasi siyang pormahan. Etong sa akin nabili ay second generation. Pagpasensya nyo na madumi kasi nakatambay ito. At makikita nyo kinalas ko na rin. Etong second generation lumabas to 2005 yata dito sa atin. Nauso o lumabas. Nakikita ko mga yung first generation, may nakita ko na ako nun mga siguro na padala sa Pilipinas mga 2003, yan. Meron na dito ang lumabas niyan. So, ano yan? Converted din. Kapanin nyo, kinalas ko na. Kasi ang dami natin nakitang problema. DIY lang tayo Hindi tayo mekaniko certified. So, nakikita lang din natin. At sinubukan natin. Nag-last loob tayong baklasin. Actually, pinabaklas ko na to sa workshop. Ang problema, walang makuha ang pyesa. So mahirap naman yung medyo matagalan doon sa lifter. Lifter kasi mahirap iiwan ng baka singilin tayo ng mas mahal at syempre nakakahiya din. Maraming nagpapagawa. So di nila binaklas, kinabit na lang ulit. So I decided na ako na lang bumaklas, panoorin na lang kung paano ito gawin. So ngayon, naghihintay lang ako ng tools. Nabaklas ko na actually yung tornilyo. Hindi ko na lang mabaklas yung ball joint. Ayan Ang hirap pala dyan.
yung ball joint. Mahirap pugutin. Kailangan mo na talaga ng tools ng pagbaklas. So, nag-order tayo sa Shopee para mas madali. So, pakita ko sa inyo yung naging problema nito. Ito yung yung kanyang front hub bearing. Napakaingay nito. Kaliwat kanan yan. Maugong ang kanyang parang simptomas pag sira na yan. Tumatakbo kang may maugong, napakaingay. Halos di kayo magkarinigan na nag-uusap kayo sa loob. So habang bumibilis yan, lalong siyang umiingay. Ito hindi pa natin mapansin na parang sira kasi wala masyadong ingay. Pero pag nakabit yung gulong, sobrang ugong po niyan. Yan. Tapos pigil yung takbo niya. Parang umiipit yung preno. Parang hindi siya, imbis na bumilis siya pag tinapaka mo yung gasolina. Ayaw niya bumilis. Nag-antay ka pa ng medyo matagal para lumuwag yung niya. Yung takbo. And then, sa ating pagbaklas, may na-discover din tayong mga sira pang iba. Tulad na itong ball joint, punit na. So, ganun talaga pag nabaklas mo ang isang sasakyan. Kung madaming sira, imbis na isa lang yung gagawin mo. Pag nakita mo, gagawin mo na rin. Ayan, meron pa ako isang na-discover na sira. Pagbaklas ko ng bearing lang sana papalitan ko. Yung rock end nyo. Hindi naman pansin ninyo. Wala ng laban, napakalambot na. So, mahirap ito ibalik pa ng ganyan. So, kailangan na natin palitan. So, itong ang tawag dito, i-check pa natin itong pinion ba tawag dito. Isa nagkakapulit yung tawag ko . Yan, check natin yan. Parang okay pa naman. May laban pa. Pag lumalaban pa, ibig sabihin, okay pa yan. Ito talaga, murakin yun. Napakalambot. So, kailangan na natin hugutin. Isa pa, dahil kaya binaklas ko na talaga ng tuluya. Kasi pag binuksan yung aircon, ito lang na disadvantage pag Japan surplus . Kailangan laging dala yung sample nyo ng pyesa. Kasi nga, nakaranas na akong baklas yung ilalim nito. Una. Nakwento lang din. I hope di kayo mainip. Ito, kinalas to sa siguro 4 years ago. Kinalas na rin yung ilalim. Nahirapan ako sa pyesa nito. Dito sa pangilalim mo. Itong rock end na to, kailangan talaga may sample ka. Kasi pag sinabi mong Toyota BB, hindi nila alam kung ano yung bibigay nila sa'yo. Kasi conversion kasi ilalim nito. So, iba-ibang kinuha siya sa iba-ibang model ng sasakyan. Hindi siya pang Toyota. Ito yata parang pang Honda tong rock end, tapos pinutulan pa. So yun, doon ako nahirapan. Inabot ako ng 3 araw niyan paghahanap ng piyesang tama. Kasi nga, dala ko na yung sample, hindi rin nila alam kung ano yung bibigay. Kaya kailangan talaga alam mo yung I think Nissan or Honda yata. Pang Honda or Nissan. Hindi ko malaman sa dalawang, nalimutan ko na. Importante dala mo yung sample para tama yung maibibigay sa impyesa. And then, dito nga, tulad na itong sinasabi ko, kaya ako to binaklas din. Pag binaksan yung aircon, napakaingay. May umiingay siya, may kumakalansin. And I discover, pag baklas ko, itong magnetic. Ayan. Ito, yung pag bumubukos yung aircon, siya yung nag-engage . Pag bumukas yung aircon natin. Yung magnetic, ayun . Nakita nyo may play. Kasi putol na yung kaya umiingay, kumakalansin. So, babaklasin mo na rin yan. Hanapan ko ng pyesa. Ayan, ang dami na, di ba? Yan ang disadvantage ng lumang sasakyan. Pag binaklas mo, marami kang madidiscover na kailangan mo ng palitan. And, paladalan tayo,
Medyo marunong tayo mag-DIY. Hindi naman talaga ako mekaniko, pero yun, importante marunong din tayo mag-DIY kasi unang-una makatipid tayo. And then, siyempre, yung mas may natututo tayong bago pag marunong tayo mag-DIY. Siyempre, hindi tayo maloloko pag papagawa tayo. Kasi marami yan, no? Maraming mga maloloko rin mga mekano. Hindi naman natin na lahat, pero meron yan. Kasi na-experience na ako yan. Katulad nung paggawa ko yung ilalim, sinigil na ako doon sa maraming pyesa. Kailangan daw palitan lahat pang ilalim ko. Which is, pa second opinion ako sa iba, rack end lang yung pinalitan. Okay na. So, parang gagastos ako doon ng 20 mil, ha? Doon sa una kong pinagtanungan, kasi ang labor niya 7.5 pang ilalim, ha? Buong pang ilalim. So, nagulat ako doon sa labor niya. Sa labor pa lang. Plus, na-discover ko, kasi katabi lang yung auto supply, na-discover ko, ang laki ng patong niya. May cut-kong pa siya dun sa pyesa, dun sa auto supply. So, napakalaki talaga ng kikitain ng mekaniko na yan. So, hindi na ako bumalik doon. Second opinion ako sa iba. Kaya kung meron kayong experience na ganyan, magpa-second opinion muna kayo sa ibang mekaniko. Kung mo niya paggawa, okay? Makakatulong sa inyo yan para hindi kayo mapagastos at maloko ng mga manlolokong mga manggagawa. So, hindi natin maiwasan. Meron talaga yan. Hindi naman lahat, ha. May ilan-ilan lang yan. Pero mas maganda doon kasi trusted na pagpapagawan nyo. So, ito pa pala. Yung oil filter yan. May nakita akong tagas kasi. I-change na rin ako. And then nakita ko doon sa manifold ng oil filter housing. Ayan, mapansin nyo. Parang may leak dito sa mga yan, pinagmumulan na lang. So, babaklasin na rin natin yan at change oil natin. So, kabilaan po yung gulong na gagawin ko. Ayan. So far. Sana yun na lang, no? Yun na lang ang aking trabahuin dito at tapos na. And check ko na rin pala yung mga bearing na itong mga pangilalim. Itong panggilid. So, sa compressor, sa alternator, yan sa gilid. Tensioner, lahat yan, check na natin. So, that's it mga ka-adventure. Salamat sa inyong panonood sa ating video. Kung hindi ka pa pala subscriber sa aking channel, please naman pa-subscribe naman tayo dyan para sa susunod na video ay maging updated ka. At kung may suggestion ka, please naman comment down below na lang din. At nakalimutan ko kaninang sabihin, ang Toyota BB pala ay mataas pa ang value niyan. Kahit luma yan, nasa 200 plus pa yung bili ko dyan, no? Pero wala ka na mabibili niyan sa mga, alam ko sa kasa, wala na yan. Yung mga nagbibenta ng mga second hand sa kasa, wala yata yan. Sa mga talagang private owner ka na mga bili niyan. Kung trip mo yung mga ganyan, ganito sasakyan, suggest yung meron ka dapat budget for emergency in case na magkaroon ng problema sa mga pyesa nito. So yun lang, update ko kayo pala kapag natapos ko na yung sasakyan na yan na ayos natin. Right now, naghahanap pa tayo ng mabibilang pyesa. Doon pa tayo nag-i-struggle ngayon sa paghahanap ng pyesa. Pero update ko kayo once na ito ay matapos natin. Maraming salamat sa inyong panonood. Till next video mga ka-adventure. Maraming salamat. Bye-bye!